Hola, toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 28, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 26, verse 36 to 42. Noong panahong iyon, sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Very familiar tayo sa gospel natin ngayon. At dito, narinig natin yung panalangin ni Jesus doon sa Garden of Gethsemane. Alam niyo po, itong tagpong ito ay dito natin makikita yung pagiging totoong tao ni Jesus. Nandun yung naramdaman niya yung bigat, no? Yung bigat noong darating sa kanyang buhay. Kaya anong sabi niya? "Naku, kung maaari, alisin mo, pero mangyari nawa ang kalooban mo." Dito, maganda na ipinapakita na si Jesus ay naging totoong tao. Hindi siya robot na walang emosyon. Siya rin mismo, si Jesus mismo, nakaramdam ng takot, ng lungkot, ng pag-aalala, ng bigat, ng haharapin niyang responsibility. Kaya, sabi nga natin kanina sa part ng gospel na sabi niya na, "Kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito." Pero hindi doon natapos. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Araw-araw, tayo ay humaharap sa sarili nating Getsemani. Pagkaharap yung ibang tao, napakatapang natin, napakalakas natin. Pero tingnan mo yung moment na si Jesus ay nag-iisa. Talaga naman, sa kanyang pag-iisa, ibinuhos niya yung nararamdaman niya. Sa pamilya, sa atin, sa buhay natin, ano yung mga Getsemani natin? Nandoon yung nahihirapan tayo sa problema sa pamilya, yung sakit sa katawan, yung pressure sa trabaho, sa pag-aaral, financial problem, mga relasyon unti-unting nasisira. At siguro minsan ang dasal natin ay, "Lord, ayoko na." Lalo na yung mga may sakit, no? Lalo na yung may mga cancer. "Lord, pagod na ako. Lord, pwede bang iba na lang?" At alam mo yung comforting sa gospel ngayon, si Jesus hindi niya sinabing wala akong takot. Hindi niya sinabing okay lang ako. Sa gospel natin ngayon, if you picture out natin, even Jesus cried. Umiyak siya, nalungkot, nahirapan.
Kaya kung umiiyak ka ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, kung natatakot ka ngayon, hindi ibig sabihin mahina yung pananampalataya mo. Hindi. Matibay. Kaya, ang panalangin natin, Lord, natatakot ako, pero magtitiwala pa rin ako. Kaya yung challenge sa atin ng gospel ngayon, maging tapat tayo kay Lord sa totoong nararamdaman natin. Let us pray. Lord Jesus, salamat dahil ipinakita mo hindi hadlang ang lungkot, ang takot at pagod para lumapit sa Ama. Meron kaming mga sarili naming Getsemani. Meron mga pasan-pasan kami na kung maaari gusto namin instantly you remove right away. Gusto namin instantly magkaroon ng solution ng lahat. Pero Lord, hayaan mo yung panalangin namin ay kagaya na maging panalangin ng anak mo. Huwag yung sarili namin kalooban, kundi ang kalooban mo ang maganap. Amen. Friends, baka may kakilala kang dumaraan, lalo ngayon sa Getsemani ng punto ng kanilang buhay. Maring ito yung mga kaibigan, kakilala, Facebook, ang mga classmates natin sa pamilya. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin sa kanila. Ano po? Para sa ganun, magkaroon sila ng katatagan na hindi sila nag-iisa. Even Jesus experienced that. Muli, ako po si Kuya Sam Pagatuan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.